Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 31 May 2024. Nandito tayo sa aklat ng Isaiah chapter 64. Pakisabayan ako ng basa para pareho tayo dito matuto. Isaiah chapter 64 verse 1. Bakit hindi mo buksan ang langit at bumaba ka sa mundong ibabaw upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan? Verse 2. Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan. Verse 3. Nang ikaw ay dumating sa nakaraang panahon, gumawa ka ng mga bagay na nakakapangilabot na hindi namin inaasahan. Ang mga bundok ay nanginig sa takot nang ikaw ay makita. Verse 4. Sangkatauhan ay wala pang nakikita o naririnig na Diyos maliban sa iyo, ikaw na tumutugon sa mga dalangin ng mga umaasa sa iyo. Tingnan niyo yung verse 4 guys. Sangkatauhan ay wala pang nakikita o naririnig na Diyos maliban sa iyo, ikaw na tumutugon sa mga dalangin ng mga umaasa sa iyo. Verse 5. Tinatanggap mo ang mga taong nagagalak, gumawa ng tama at sila na sa iyo ay nakakaalala na nais mong maging buhay nila. Ngunit kapag patuloy kaming nagkakasala, ikaw ay nagagalit at sa kabila ng iyong puot, patuloy kami sa paggawa ng masama. Isaiah chapter 64 verse 6. Lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos, ang mabubuting gawa niya natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat, gaya ng mga dahon, tinatangayin tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Verse 7. Walang sino mang tumatawag sa pangalan mo, walang sino mang bumabangon upang sa iyo'y lumapit. Kami iyong pinagtaguan at dahil sa aming mga kasalanan, kami iyong pinuksa. Verse 8. Gayunman, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama, kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa amin humubog. Verse 9. O Yahweh, huwag kang mapuot sa amin ng labis, huwag mo nang alalahanin magpakailanman ang aming mga kasamaan. Huwag mo nang alalahanin magpakailanman ang aming mga kasamaan. Mahabag ka sa amin sapagkat kami iyong bayan. Isaiah chapter 64 verse 10. Ang mga banal na lungsod mo ay naging mga disyerto, ang Jerusalem ay naging mapanglaw na guho. Verse 11. Ang aming banal at magandang templo na sinasambahan ng aming mga ninuno ngayon ay sunog na, at ang lahat ng lugar na kawili-wiling pagtipunan ay wasak ng tuluyan. So yung ginawang ginawang templo ni King Solomon guys na wasak na, sunog na. Isaiah chapter, kasi ninuno nila yung verse 11, ang aming banal at magandang templo na sinasambahan ng aming mga ninuno ngayon ay sunog na, at ang lahat ng lugar na kawili-wiling pagtipunan ay wasak ng tuluyan. Isaiah chapter 64 verse 12. Dumanas din kaya ng sila nung araw, yung sinasakop din kaya ang Israel nung araw, kasi di ba yung Babylonia binanggit na nabihag sila, so ibig sabihin dumanas din sila guys ng katulad sa atin, yung sinakop tayo ng Espanya ng almost 400 years, pero sa kanila ilang taon lang yata, binalik rin yata sa kanila, I think 60 or 70 lang yan. Ni Father God, niligtas na sila. Isaiah chapter 64 verse 12, kasi para alam niyo guys, yung Bible ang laging nababanggit Israel, so history talaga siya ng Israel, kumbaga nangyayari noong araw sa kanila. Isaiah chapter 64 verse 12. O Yahweh, pagkatapos ng mga bagay na ito, ano ang iyong gagawin? Tatahimik ka ba at patuloy kaming pahihirapan? Nandito na tayo sa Isaiah chapter 65, parusa sa mapanghimagsik. Isaiah chapter 65 verse 1. Sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin, ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan.
Isaiah chapter 65 verse 2, buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik at ginawa ang lahat ng magugustuhan at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Verse 3, sinasadya nilang ako ay galitin. Naghahandog sila sa mga sagradong hardin at nagsusunog ng mga insenso sa mga altar ng pagano. Verse 4, pagsapit ng gabi, nagpupunta sila sa mga puntod at nitso upang sangguniin ang kaluluwa ng patay na tao. Kumakain sila ng karning baboy at maruming sabaw ng karning handog ng pagano. Verse 5, ang sabi pa ng isa sa kanila, lumayo kayo, huwag kayong lalapit sapagkat mas malinis ako sa inyo. Naku, mahaba-haba pala to. Isaiah chapter 65 verse 5, ulitin ko lang guys. Ang sabi pa ng isa sa kanila, lumayo kayo, huwag kayong lalapit sapagkat mas malinis ako sa inyo. Ang mga taong ito'y parang usok sa aking ilong, tulad ng apoy na nagnininga sa buong maghapon. Isaiah chapter 65 verse 6, tingnan ninyo, lahat ay naisulat na sa aking harapan, hindi ako maaring tumahimik, ngunit paparusahan ko ang aking mga kasalanan, pagbabayarin ko sila. Ngunit paparusahan ko ang kanilang mga kasalanan, pagbabayarin ko sila. Verse 7, sa kanilang kasalanan at sa kasalanan ng kanilang mga ninuno, nagsusunog sila ng insenso sa kabundukan at ako'y sinusuway nila sa kaburulan. Karapat-dapat na parusa ang igagawad ko sa kanilang mga gawa. Isaiah chapter 65 verse 8, Isaiah chapter 65 verse 8, sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, ang isang kumpol na obas ay maaring gawing alak, kaya ang sabi ng mga tao, huwag ninyo itong sirain sapagkat mayroon itong pagpapala. Ganyan din ang gagawin ko alang-alang sa aking mga lingkod, hindi ko sila ganap na wawasakin. Verse 9, pagpapalain ko ang mga salinlahi ni Jacob at kay Judah ibibigay ko ang aking mga bundok. Mananahan doon ang aking mga bayan na naglingkod sa akin. Verse 10, ako ay sasambahin ng aking mga lingkod at kanilang pangunahan ang kanilang mga tupa at baka sa pastulan sa kapatagan ng Sharon, sa kanluran at sa libis ng kaguluhan, sa gawing silangan. Isaiah chapter 65 verse 11, ngunit kayo na nagtakwil kay Yahweh at lumilimot sa aking banal na bundok, kayo na sumasamba kay Gad at Mini, mga Diyos ng swerte at kapalaran. Verse 12, itatakda ko kayong sa espada mamamatay, ang mga liig ninyo tatagpasin ng palakol, sapagkat tinawag ko kayo ngunit hindi kayo sumagot, kinausap ko kayo ngunit hindi kayo nakinig. Ang ginawa ninyo ay pawang kasamaan sa aking paningin, pinili ninyo ang hindi nakalulugod sa akin. Isaiah chapter 65 verse 13, kaya ganito ang sabi ng Panginoong Yahweh, ang mga lingkod ko ay magsisikain, samantalang kayo'y aking gugutumin, ang mga lingkod ko ay aking paiinumin, ngunit kayo aking uuhawin. Ang mga lingkod ko'y pawang kagalakan ang tatamasain, samantalang kayo'y aking hihiyain. Isaiah chapter 65 verse 14, sa laki ng tuwa ay mag-aawitan ang aking mga lingkod, samantalang kayo'y tataghoy sa hirap at sama ng loob. Verse 15, ang pangalan ninyo susumpain ng aking mga hinirang sa kamay ng Panginoong Yahweh, kayo'y mamamatay, samantalang bibigyan niya ng bagong pangalan ang kanyang mga lingkod. Isaiah chapter 65 verse 16, sino man sa lupain ang nais na pagpalain, doon siya humingi sa Diyos na matapat. At sino man ang gustong mangako sa pangalan ng Diyos na matapat, gawin niya ito mapapawi na at malilimutan ang hirap ng panahong nagdaan. Kaya nga guys, doon lang kayo kay Father God humingi kung ano man yung gusto nyong pagpapala. Di ba? Bagong langit at lupa. Isaiah chapter 65 verse 17, ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit, ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Verse 18, kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking ginawa, ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Verse 19, ako mismo ay magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. At sa kanyang mamamayan, dooy wala ng pagtatangis, dooy wala ng pagtangis o panaghoy man. Verse 20, ang mga sanggol ay hindi na mamamatay, lahat ng titira doon
lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na isang kabataan ang taong 100 taon na, at ang hindi umabot sa gulang na ito ay ituturing na isinumpa. Verse 21, magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan, magtatanim sila ng ubas at sila rin ang aani. Verse 22, hindi tulad noong una sa bahay na ginawa, sa bahay na ginawa, iba ang tumira sa tanim na halamay, iba ang nakinabang tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hirang, lubos nilang papakinabangan ang kanilang pinagpaguran. Verse 23, anumang gawain, paghirapan nila ay tiyak na magbubunga at hindi magdaranas ng mga sakuna. Ang mga anak nila, pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod pa. Verse 24, ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Verse 25, dito'y magsasalong parang magkapatid ang asong gubat at tupa, ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka, at ang ahas naman na ang pagkain ay alabok. Kahit tapakan mo'y hindi ka mangangamba, magiging panatag at wala ng masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Zion ay walang makakapinsala o anumang masama. Guys, hanggang dito na lang. Mahaba-haba rin itong chapter 66 Ay, hanggang bukas na lang ito. Kasi next, tapusin na kaya natin to ngayon para bukas June Jeremiah na tayo. Okay. Isaiah chapter 66, hatulan ni Yahweh ang mga bansa. Isaiah chapter 66 verse 1, ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tutuntungan. Anong klaseng bahay na gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? Verse 2, sa lahat ng bagay ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi, sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Verse 3, ginagawa ng tao ang kanyang maibigan at matutuwa pang gumawa ng kasamaan. Para sa kanya ay walang kaibahan ang handog na toro o kaya ay tao, ang handog na tupa o patay na aso, ang handog na pagkaing butil o dugo ng baboy, ang pagsusunog ng insinso, ang pagdarasal sa Diyos. Dosan natutuwa sila sa nakakahiyang pagsamba. Isaiah chapter 66 verse 4, dahil dito ipararanas ko sa kanila ang kapahamakang kinatatakutan nila, sapagkat nang ako'y tumawag, walang tumugon kahit na isa. Nang ako'y magsalita, walang gustong makinig, ginusto pa nila ang sumuhay sa akin at gumawa ng masama. Isaiah chapter 66 verse 5, pakinggan ninyo si Yahweh, kayong natatakot at sumusunod sa kanyang salita, kinamumuhian at itinataboy kayo ng inyong sariling kababayan nang dahil sa akin, at sinasabi pa nila, ipakita ni Yahweh ang kanyang kadakilaan at iligtas niya kayo para makita namin kayong natutuwa. Ngunit mapapahiya sila sa kanilang sarili. Verse 6, pakinggan ninyo at sa lungsod ay nagkakagulo at mayroong ingay na buhat sa templo. Iyon ay likha ng pagpaparusa ni Yahweh sa kanyang mga kaaway. Isaiah chapter 66 verse 7, ang aking banal na lungsod ay parang babaeng biglang nanganak, kahit hindi pa sumasakit ang kanyang tiyan, isang lalaki ang kanyang inianak. Verse 8, may nabalitaan na ba kayo o nakitang ganyan, isang bansang biglang isinilang? Ang Zion ay hindi maghihirap ng matagal, upang ang isang bansa ay kanyang isilang. Verse 9, ang sabi ni Yahweh, huwag ninyong isipin na ang bayan ko'y hahayaang umabot sa panahon dapat ng iluwal, at pagkatapos ay pigpigilin sa pagsilang. Verse 10, makigala kayo sa Jerusalem, magala kayo dahil sa kanya, kayong lahat na nagmamahal sa lungsod na ito, kayo'y makigalak at makipagsayak, lahat kayong tumangis para sa kanya. Isaiah chapter 66 verse 11, tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Verse 12, sabi ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang kasaganaan, ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patungo sa iyo tulad ng umaapaw na ilog, ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Verse 13, aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Verse 14, ikaw ay magagala kapag nakita mo ang lahat ng ito, ikaw ay lalakas at lulusog, sa gayon malalaman mong akong si Yahweh ang tumutulong sa mga sumusunod sa akin, at siya ring nagpaparusa sa mga kaaway. Verse 15, darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhian niya.
Verse 16, apoy at espada ang gagamitin niya sa pagpaparusa sa mga nagkasala, tiyak na marami ang mamamatay. Verse 17, ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis na yun sa tuntunin ng pagsambang pagano, sumasama sa nagpuprosesyon patungo sa mga sagradong hardin at kumakain ng karni ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi. So, baboy guys is marumi. Verse 18, nalalaman ko ang kanilang iniisip at mga ginagawa, darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at ang mga taong iba't iba ang salita. Kapag sila'y nagkasama-sama, makikita nila ang magagawa ng aking kapangyarihan. Verse 19, malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanilang, ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Libya at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Javan at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Verse 20, bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtatapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton tulad ng pagdadala ng mga handog na pagkaing butil sa templo, nakalagay sa malilinis na sisidlan ayon sa kautusan. Verse 21, ang iba sa kanila ay gagawin kong mga pari at ang iba naman ay Levita. Verse 22, kung paanong tatagal ang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan. Verse 23, tuwing araw ng pamamahinga at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin, ang sabi ni Yahweh. Isaiah chapter 66 verse 24, sa kanilang pag-alis makikita nila ang mga bangkay ng mga naghimagsik. Laban sa akin ang uod na kakain sa kanila ay hindi mamamatay, gayon din ang apoy na susunog sa kanila. Ang kalagayan nila ay magiging kahiya-hiya sa buong sangkatauhan. So hanggang dito na lang guys, bukas June 1, sa aklat na tayo ng Jeremiah. So bye everyone, God bless.